testimony po ni Mr. Ramil Madriaga po, mga kabida, kahapon sa pagdinig po ng House Committee on Justice po, mga kabida, dito po sa impeachment proceedings, laban ho kay Vice President Sara Duterte, po, mga kabida. Yung star witness po ng Committee on Justice po dyan sa House po kahapon ay ito kong si Mr. Ramil Madriaga po, mga kabida. Isa po itong bilanggo po, dahil sa kasong kidnapping for ransom po, mga kabida, At nag-akusa po kay Vice President Sara Duterte na tumanggap ng drug money, mga kabida, mula sa mga drug lord at pogo operators, mga kabida. At nag-akusa din, laban ho dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na siyang nag-orchestrate po, mga kabida, para sa isang assassination plot, laban ho dito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Okay? Matindi yung kanya hong mga sinabi po kahapon, I-reiterate lang po, mga kabida, ni Madriaga, yung kanya hong inilabas na affidavit. Okay? At may mga bagong mga revelations po, ang kanyang binitawan po kahapon, po, mga kabida. Okay? Marami hong mga abogado po ang nag-obserba po kahapon, Okay? Nanood doon ho sa proceedings, mga kabida, Okay? At tiningnan po nila yung mga weaknesses ni Mr. Madriaga po sa kanyang mga testimonya po, mga kabida, po. Eto, isa po sa mga abogado ho, na nag-observe po kahapon at nagbigay po ng kanyang assessment, komento, Ito hong si Attorney Anthony Rodalve Vista, mga kabida. Okay? In-assess po niya yung testimony po ni Madriaga. At marami hong loophole, o butas, ito hong kanyang mga sinabi, Unang-una po, wala hong supporting evidence. Puro lang po naratibo po, yung kanyang testimony po kahapon, mga kabida. Although meron pong mga ipinakitang pictures, may pinakitang video, mga kabida, pero less value daw yun. Okay? Sabi po ni Attorney Vista po, mga kabida. Ito, babasahin ko lang po itong kanyang post po, mga kabida. In relation po sa pag-testimonya po, ni Mr. Ramil Madriaga po kahapon, mga kabida. Ang title po ng kanyang article ay The Madriaga Testimony, Allegations Without Proof. Okay? By Attorney Anthony Rodalve Vista, mga kabida. Ito. The affidavit was read during a hearing on April 14, 2026 before the Committee on Justice of the House of Representatives. It names Sara Duterte, Prosecutor Ryan Ray Hilala, and former Ombudsman Samuel Martirez. The setting gives the statements visibility, but credibility does not come from the forum. It must come from the evidence, consistency, and corroboration. On these basic standards, the affidavit falls short. So, ibig sabihin po, dito sa first paragraph po, mga kabida, na kanyang article po, okay, yung statement po kahapon, okay, yung setting po kahapon po, mga kabida, kung saan po ay tumistigo ito hong si Madriaga, nagbigay daw ito ng statement visibility. Okay? Yon, statement po. Pero, pagdating ho sa credibility po, mga kabida, wala. Fall short. Walang credibility po kasi unang-una po, mga kabida, puro lang po narrative po, mga kabida. Okay? Eto, no supporting evidence. The affidavit depends on the affiant's narrative. It does not present documents, verified communications, or transaction records. What is offered are photographs. Mga pictures lang po ang ipinakita pero wala hong mga dokumento, just to prove, mga kabida, na totoo yung kanyang mga sinabi po. Okay? Iba kasi pag narrative lang po, puro lang po salita, wala hong mga supporting evidence. Medyo mahihirapan po paniwalaan yan. Sa mga miyembro po ng House Committee on Justice, malinaw po, na naniniwala ko sila kay Madriaga, mga kabida. Okay? Photographs have limited value. They may show presence,
but they do not prove the truth of the allegations, the source of funds, or the participation of the person's name. Ayan, malinaw po ha. In law, serious allegations must be supported by independent proof. Without that, they remain unverified, no, mga kabida. So mananatili hong hindi ho veripikado kung wala hong supporting evidence. Lalong-lalo na po kung puro lang po testimonya po, ano, mga kabida. The affidavit claim a long career across several government agencies but does not explain positions, ranks, or appointments. Ano? It does not show how the affiant moved between institutions. Kiniklaim kasi mga kabida ni Madriaga na siya daw ay kabilang daw sa circle po ni Vice President Sara Duterte, okay? At nagtrabaho daw siya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. Pero hindi naman po niya sinabi kung ano yung specific position po niya doon. Okay? Kahit na po rango po mga kabida, wala. So, sa madaling salita, puro lang po talaga claim. Okay? Wala kong supporting evidence po mga kabida na nagpapatunay na talagang siya po ay employed sa mga Duterte po, mga kabida. Kahit na nga posisyon wala rango wala So, purely claim na talaga, mga kabida po. Alright? There are also errors in basic facts and timelines, These are details that should be clear to someone who actually participated in the events, An affidavit must be internally consistent and complete. This one is not. So, hindi ko kompleto po yung kanyang affidavit po, mga kabida. Dito sa pangalawa po na flaws ni Madriaga, mga kabida. Inflossable account. Okay? The affidavit describes large amounts of money being delivered in a casual manner, such as leaving vehicles unattended or placing keys on tires. This does not reflect how sensitive or high-risk transactions are handled. Where large sums and senior officials are involved, one would expect control, security, and some form of documentation. Sinabi kasi ni Madriaga na meron pong in and outs na malaking halaga, kanyang dala po, mga kabida. Pero wala naman lang sense of security, Kumbaga, yung standard po mga kabida, pag meron kang dala na malaking halaga, todo bigay po, ng security po. Okay, para lang po maprotektahan yung malaking halagang pera po, mga kabida, na dala po ng isang tao, mga kabida. Pero ang kanyang binanggit, nilagay lang daw sa isang sasakyan na unattended, mga kabida. Ganun po ba yun? Pag malaking halaga po, dala mo, iwan mo lang kahit saan-saan po, mga kabida. Ito din isa sa mga questions po, ni Attorney Vista po, mga kabida. So ito, the same problem appears in the description of access to secured location. The affidavit does not account for basic procedures such as entry log, identification checks, and security protocols. The account does not match how institution operates. So, yun po, mga kabida. Pangatlo po, serious allegations against public officials, Ito po, the affidavit directly implicates Sara Duterte, Ryan Ray Kilala, and Samuel Martires. These are serious accusations. The burden of proof lies on the person making them, and the standard increases with the seriousness of the claim. No independent evidence is presented. There are no documents, no records, and no corroborating witnesses. The allegations remain unsupported. So, ganun din yun. Sa kanyang mga aligasyon o akusasyon po laban po kay dating Ombudsman Samuel Martires, kay Attorney Ryan Ray Kilala, mga kabida, at iba pang mga idinawit po, wala hong mga supporting documents. Puro lang po talaga claim, puro lang narrative po, mga kabida. So, in short, wala hong sa standard po, mga kabida.